We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Sugatan ng 7 taong gulang na batang tumatawid sa kalsada nang mabundol ng isang van sa Santo Tomas City, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Sugatan ang 7 taong gulang na estudyanteng ito matapos mabangga ng isang van habang papatawid ng kalsada pasado alas 2 ng hapon kahapon sa bahagi ng Barangay San Agustin, Santo Tomas City, Batangas. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na raw sana sa kanilang tahanan ng bata mula sa paaralan ng mabangga ng naturang van. Posible rin daw na hindi napansin ng driver ang bata kaya nangyari ang aksidente. Very busy po itong highway na to kaya po hindi po napansin ng driver na may mga pedestrian na natawid. May kasabay naman po siya, nga lang po ay hindi po agad nakuha dahil bigla pong tumawid yung bata. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kapansin-pansin din ang bahagyang pagkasira sa unahan ng van na bakas ng pagkabangga nito. Nagkaroon na rin umano ng kasunduan ng pamilya ng biktima at ang driver ng van para sa gastusin sa pagpapagamot ng biktima. Payo naman ng pulisya sa mga motorista at pedestrian. Paalala lang po sa mga nagmamaneho, tayo po'y mag-iingat sa karsada at huwag po tayo magmamadali. Iingatan niyo po ang inyong mga anak. Kung oras po ng rush hour ay tayo po'y mag-iingat at palagi po nating hawakan ang ating mga anak habang natawid ng karsada para hindi po ito bigla na lang tumatakbo sa gitna at para maiwasan po din natin aksidente na maaaring mangyari. At sumunod din po ang ating mga pedestrian sa batas trapiko. Kasalukuyan pang nagpapagaling ang bata sa ospital ayon sa pulisya. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima at ang driver ng van. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ipatutupad ngayong 2024 ang 4% rental rate increase ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ang mga nagbabayad ng renta na 10,000 pesos pababa, pasok sa rental rate increase. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa kinikita kada buwan ng manikuristang si Mila, matik na raw na may tapyas pambayad sa nirerentahang bahay. Ibabawas pa rin dyan ang iba pang gastusin. 4,300 ang upa niya sa bahay. Sakit na raw sa ulo ang pagbabudget. Mayroon akong 2 kilo at kalahating bigas, yun ay magatanghali hapon na. Yung ulam pa, hindi ka naman gagastos ng 200 lang sa maghapon. Ay, yung tubig, ilaw, kuryente ko pa. Pero magkakaroon muli ng adjustment sa pagbabudget si Mila dahil sa napipintong taas sa renta sa ilalim ng Rent Control Act. Pero ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, pinalilimitahan lang ang dagdag upa sa 4% ngayong 2024. Pasok lang sa rental rate increase cap ang mga nagpapaupa ng 10,000 pesos pababa. So only existing tenants na nagbabayad na ng 10,000 and below ang covered nitong rent control. So kung mayroong mga renta dyan na above 10,000, hindi na husakop nung cap na to. Sa datos ng DSUD, higit 2.70 million ang mga renters na nasa 10,000 rental rate bracket. Sa pool sa rent control ang mga residential, dormitoryo at mga bed spacer. So kung nangungupahan tayo for purpose of industrial, commercial and the like, hindi po to covered ng rent control.
Paalala ng kinaukulan, isang beses lang ang rental rate increase cap ngayong taon at hindi raw dapat ura-urada ang pagpapataw ng 4% increase. Kunyari, meron tayong kontrata ngayon at yung kontrata natin nagsimula middle of last year to middle of this year. Hindi pwedeng dagdagan immediately ng 4%. Hanggang December 31, epektibo ang rental rate increase. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Hinikayat ng Batangas City LGU ang mga negosyante na nagre-renew ng kanilang mga business permit na gumamit ng online services para sa mas mabilis at contactless na transaksyon. Mas mainam din daw na sundin ang mga schedule sa pag-renew ng business permit na ipinatutupad ng Integrated Business One-Stop Shop para sa mas maayos na proseso. Inaasahang nasa mahigit 13,000 registered businesses ang magre-renew ngayong buwan. Itinakda ng COMELEC ang voter registration sa February 12 hanggang September 30, 2024. Ang pagpaparehistro dapat gawin ng personal. Papayagan naman ang online registration pero para lang yan sa reactivation. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. May isang buwan pa ang tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC bago ang pag-arangkada ng voter registration sa February 12, 2024. Sa inilabas na press statement ng komisyon, higit 7 buwan ang registration period na magtatapos sa September 30, 2024. Makakakuha ng application sa mismong opisina ng election officer sa kada munisipyo o lungsod, pero pwede ring i-download sa website na www.comelec.gov.ph. Ayon sa ahensya, personal na isusumite ang application form sa opisina, pero may opsyon ding gawin online para lamang sa mga magpapa-reactivate at transfer of registration. May online submission, dumadaan yan sa Interdepartment for Verification kasi subscribe siya. Sa pagsusumite ng application form, dapat ding ilakip ang kopya ng valid ID na may kasamang signature. Hindi raw tatanggapin ng company o employee ID sa registration. Isasagawa pa rin ang Registration Anywhere Program o RAP sa iba't ibang lugar gaya ng mall, pamantasan at mga ahensya ng pamahalaan. Pero ang satellite registration magtatagal lang hanggang August 31, 2024. I'm coordinating na and studying kung saan mga effective mag-satellite, including venues to coordinate. Considering with the numbers, i-approve pa ng regional and central office. Ayon sa COMELEC, 3 milyon ang tansyang magpaparehistro sa buong bansa. Pwedeng magparehistro Lunes hanggang Sabado at kahit holiday. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Patok ang ilang mura at locally made na mga damit at laruan sa Tiange sa Batangas City. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Sa mga oras na ito, unti-unti nang dumadagsa ang mga mamimili rito sa Batangas City sa unang araw ng pagbubukas ng Tianggean 2024. Mga sariling tahi na damit, gamit sa pagmumotor at mga basahan mula sa kanyang patahian sa Batangas City ang mga paninda ng 54 anyos na si Ami sa Tianggeang ito sa lungsod. 10 taon na raw nagbebenta ng sariling produkto si Ami sa mga Tianggean sa iba't ibang lugar. Paniniwala raw niya na mas malakas ang bentahan tuwing fiesta. Sa kanyang muling pagbebenta sa Tianggean sa Batangas City, umaasa siya na mababawi niya ang nalugi sa kanya noong pandemya. Basta Tiangge, alam ng mga tao na pag may Tiangge talagang sila ay dumadayo. Malaki ang difference kung sa market namin ay matumal talaga. Pag basta may Tiangge talagang sila ay pumupunta po at namimili naman talaga. Open na ngayon yung hindi na kasi nung pandemic. Dadami talagang tao. Ayon sa Office of the City Veterinary and Agriculture na isa sa mga nag-ayos ng taunang Tianggean, katuwang ang Cultural Affairs Committee at pamunuan ng Palengke, layo nito na mas mapalakas ang bentahan ng mga tinderang nasa Batangas City New Market. Isa rin daw kasi itong paraan para mahikayat ang mga residente na tangkilikin ang mga produktong lokal. Po mga kababayan natin na babagong nagsisimula or yung maliliit nating mga kababayan na nagsisimulang magtinda sa palengke. Plaza po ay napakagandang lugar, dadaanan po ng mga kababayan natin. Tingin ko po ay magandang oportunidad sa mga magtitinda na sila po ay kumita
kahit po sa loob ng 1 linggo lamang. Bubungad sa Tianggian ang ilan sa mga panindang damit mula ulo hanggang paa. Nariyan ang mga sombrero, t-shirt, mga blouse, dress, ilang pantalon, undergarments, shorts at pati na rin ang mga medyas. Nasa 100 hanggang 500 pesos ang presyo ng kada t-shirt o damit pambabae, depende sa klase na mabibili sa Tianggian. Makakabili rin ng mga laruan pambata na mas mababa umano ang presyo kumpara sa ilang pamilihan at mga mall. Nasa 50 to 250 pesos lang ang mga ito. Ang mamimiling si Emarlo na mula pa sa Lubao, Batangas, sinubukan daw na bumili sa Tianggian. Naririnig daw kasi niya sa ilang mga residente na mura ang bilihin sa lugar. Parang halos nagkakapares din ng presyo. Nakakatawad pa rin dito minsan. Mas gusto lang tangkilikin yung sariling atin. Umaasa naman ang tinderang si Aring Gloria na kahit papaano ay dadagsain ang Tianggian kahit sa limitadong panahon lamang. Sa ganitong paraan daw kasi mas kikita sila ng mas malaki kumpara sa loob ng pamilihan. Inaasahan yung magandang binta para alaman mo naman ang pera, kailangan talaga lagi yun. Aasahan na sa susunod na araw, hari nga naman maraming darating. Medyo mura ng kaunti dito kasi Tianggihan. Kailangan mababa ng kaunti. Magtatagal ang Tianggian hanggang January 16 ng gabi sa mismong kapistahan ng lungsod. Sa mga oras na ito, subukan nating mag-interview ng ilan sa mga mamimili dito sa Tianggian sa Batangas City. Hello sir, magandang hapon po. Ano pong inyong pangalan at ano inyong naging pakay sa inyong pagpunta dito sa Tianggian sa Batangas City? Ako po si Romel A. Ramos. Naging pakay ko po dito ngayon ay, syempre po, pumili po ako ng mga damit kung saan po makakamura. And syempre po, sinusuportahan po namin yung local brands ng Batangas. Kamusta naman po yung naging pag-iikot niyo, sir? Ayun po, sa sobra pong daming tao, nakipagsiksikan po talaga kami. Thank you so much. Okay, thank you. Patuloy din ang panghihikayat ng Batangas City LGU na pumunta na rito at suportahan ang mga locally made products dito sa Batangas City. Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, bukas, araw ng Biyernes, January 12, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at lungsod ng Lipa, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng reconductoring ng neutral at secondary lines. Kalinsabay ang pagtatayo ng transformer. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Binaha ang ilang bayan sa Quezon dahil sa naranasang pag-ulan. Samantala, inaasang mas kakaunti ang bilang ng mga bagyong papasok sa bansa ngayong taon dahil sa El Nino ayon sa Pag-asa. Narito ang report ni Paul Hernandez. Kita sa CCTV monitor ng MDRRMO Mauban sa Quezon ang gutter deep na tubig baha sa poblasyon nitong nakaraang araw. Dulot yan ng localized thunderstorms o pag-ulan sa bayan. Humupa na rin ito. Ngayong araw ayon sa Pag-asa, shear line o ang pagtatagpo ng malamig na northeast monsoon at mainit na easterlies ang umiiral na weather system sa southern Luzon. Asahan daw ang kalat-kalat na thunderstorms. Wala pang namamataang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. At posibleng magtuloy-tuloy ito lalo't sa pagtataya ng Pag-asa. May kakaunting bagyo ang bibisita sa bansa ngayong taon. So may possible po na mga around 13 to 19 yung ating bagyo. So ibig sabihin may possible po na mga below average yung ating magiging bagyo sa ngayon. Kadalasang 20 o higit pa na bagyo ang nararanasan sa isang buong taon. Nakikita na sa first and second quarter ng taon, 2 hanggang 5 bagyo lang ang posibleng pumasok sa PAR. And pagdating po ng July to December, yun nakikita nating taya ng bilang ng bagyo is mga around 11 to 14. Ang hindi pangkaraniwang bilang, dulot daw ng El Nino. Sabi ng Pag-asa, aasahan ng mainit pang panahon pagpasok ng mga buwan ng Marso, Abril at Mayo. Mataas na temperatura raw ang mararamdaman. It could reach around more than 40 degrees and kadagdagan pa yung sinasabi natin na yung alinsangan or yung heat index. Partikular raw na mararanasan ng warmest month sa Cagayan Valley Region. At kahit sa Metro Manila at Calabarzon Region, may aasahan na mainit na panahon. Ang onset ng rainy season, inaasahang maidedeklara sa kalagitnaan ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.
Arestado sa ikinasang buy-bust operation ng otoridad ang 38 anyos na si alias Pau, residente ng Purok 3, Barangay Kalasgasan, Daet, Camarines Norte. Itinuturing na high-value individual ng otoridad ang nahuling sospek. Nakumpiska sa kanya ang tinatayang 8 gramo ng iligal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 54,000 pesos. Kasalukuyan itong nasa kustudiya ng Daet Municipal Police Station na maharap sa kaukulang kaso. Mas mabenta ang per pack ng iba't ibang klase ng gulay sa Batangas City New Market ayon sa ilang tindera. Ang matumal na per kilong bentahan naman, nararanasan ng ilang tindera sa kabila ng mababang presyohan ng gulay. Narito ang report ni Denise Abante. Carrots, repolyo, Baguio beans at sayote, ilan lamang yan sa mga maaaring maipangsahog sa lutuing gulay at pansit na maaaring mabili ng per balot o per pack sa Batangas City New Market. Ang tinderang si Aling Editha hindi na magkandamayaw sa paggagayat ng mga panindang gulay dahil hindi hamak na mas mabenta raw ito ngayon sa mga mamimili. Bagamat may pagbaba kasi sa presyo ng ilang panindang gulay, mas gusto pa rin daw ng ilan ang pre-packed o gayat ng mga pansahog sa lutuin. Mabili para mabinta yung mga, mas nakakakamura sila kapag ganitong gayat na. Ababa, nabibinta naman, kaya lang iba pag galing sa Pasko at New Year ginagayat. Sa ngayon kasi nasa 10 hanggang 40 pesos ang ibinaba ng presyo sa kada kilo ng ilang gulay Baguio na mabibili sa Batangas City New Market. Ang repolyo na dating mabibili sa 70 pesos kada kilo, nasa 50 hanggang 60 pesos na lang ngayon. May pagbaba rin sa presyo ng kada kilo ng carrots na ngayon 100 pesos na lamang na dating 120 pesos per kilo. Nasa 40 pesos naman ang ibinaba ng Baguio beans mula sa dating 140 pesos per kilo. Ang patatas na nooy 150 to 160 pesos ang kada kilo, 120 pesos na lang ngayon. Sabi ng pamunuan ng palengke, posibleng epekto ito ng mababang presyuhan din ng gulay sa Benguet. Siguro sa karamihan ng ating gulay, unang-una dahil nito mga nagdaang Pasko at bagong taon, medyo kokonti yung mga bumili. Hindi natin may alis na maibaba nila kasi yun nga, nabubulok yung mga gulay na yan ay sa kadamihan ng kalakal, kumbagay kakonti naman ang demand, kung bagay kakonti ang namimili. Ang mamimiling si Sandra, mas pinipili raw talaga ang mga gulay na nagayat na para mas tipid sa oras ng pagluluto. Di hamak din daw na mas mura ito kesa sa kada kilo o kada piraso ng gulay na bibilhin. Hindi na po hassle. Mas okay po kasi pag gayat-gayat na. Para pag niluto, mabilis na. Ilalahok na lang. Swak sa budget. Pero dahil daw sa tumal ng bentahan ng per kilo ng gulay, hindi na gaanong dinadamihan ng tinderang si Remy ang kuha sa kanyang mga paninda. Sayang. Kasi minsan hindi nabibenta. Pag naman kasi pag mga pangit na, hindi naman nabibenta. Ginagawa na lang namin yung ginagayat na lang minsan. Pag pangit yung mga balat, lalo na yung mga balat, hindi na nabibili. Bagamat may pagbaba ngayon sa presyo ng mga panindang gulay, nakadepende pa rin daw ang pagtaas nito sa mga susunod na araw ayon sa pamunuan ng pamilihan. Kung ang panahon ay mag-iiba, katulad ng tag-init o kaya ay magtatag-ulan, so medyo may asahan natin yung pagmahal. Pero kung hindi naman ganyan pa rin at marami tayong kalakal, asahan natin nasa ganito pa rin yung presyo natin. Samantala, nananatili naman sa 300 pesos hanggang 350 pesos ang kada kilo ng karning baboy sa Batangas City New Market. Wala pa rin daw inaasahang pagtaas nito ayon sa pamunuan ng palengke. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Nagtagisan ng galing ang mga mag-aaral mula sa 67 public school sa Lipa City sa DepEd Academic Competition Quiz B bilang bahagi ng kapistahan ng lungsod. Tunghayan yan sa report ni Hazel Alviar. Umarangkada na ngayong araw ang mga aktibidad sa taunang pagdiriwang ng kapistahan ni Patrong San Sebastian sa Lipa City. Kabilang na dito ang tagisan ng husay ng mga mag-aaral mula sa 67 public schools sa lungsod sa ginanap na DepEd Academic Competition Quiz B. Itinanghal na first place si Neil Joseph Brando Romulo ng Bagong Pook Elementary School. Pumangalawa ang mag-aaral ng Duhatan Elementary School na si Lyra Adria Aguila at pumangatlo si King Angelo Reyes ng Pinagkawitan Elementary School. Nagtagisan din sa pagdula ang mga mag-aaral mula sa 21 public school sa lungsod sa madulang sabayang bigkas ng tula. Samantala, magkakaroon naman ng food fair bukas sa Plaza Independencia na magtatagal hanggang Linggo kung saan tampok dito ang iba't ibang mga ipinagmamalaking produkto ng Lipa. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog.
Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, January 12, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa mga bayan ng San Jose, Lemery at San Luis, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga poste at row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, naranasan ang malamig na panahon sa ilang bahagi ng Luzon dulot ng amihan. Samantala, posible pa ring maranasan ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces, Quezon at Palawan. Narito ang report. Kung may ilang bahagi ng bansa na nakakaranas ng lamig ng amihan, maalinsangan naman ang panahon sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa easterlies. Dahil sa patuloy na pag-iral ng amihan, malamig na panahon ang naitala sa ilang bahagi ng Luzon kaninang umaga. Kabilang dyan ang Baguio kung saan naitala ang 14.4 degrees Celsius. 15.8 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes, 19.5 degrees Celsius sa Tanay, Rizal at 20.6 degrees Celsius sa Calayan, Cagayan. Mainit na panahon naman ang mararanasan sa natitirang bahagi ng bansa pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces. Malalakas ang ulan kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang pag-ulan sa mga lalawigan ng Quezon at Palawan. Maging ang natitirang bahagi ng bansa, dapat ding mag-monitor sa updates ng Pag-asa dahil posible rin ang localized thunderstorms. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapusong Batanggenyo, lalo na sa mga naghahanap ng trabaho ngayong unang buwan ng taon. Ihanda ng inyong mga resume at mga kaakibat na dokumento dahil magdaraos ang Public Employment Service Office o PESO Batangas City ng job fair sa susunod na Biyernes, January 19. Sa mga nais sumali, maaari nang mag-pre-register hanggang January 18 sa PESO Batangas City. Magsisimula naman ang job fair sa January 19 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Batangas City Sports Center. Maliwanag na nababanaag ang Bulkang Taal ngayong araw matapos ang pamumuo ng volcanic smog o VAG kahapon. Narito ang report ni Paul Hernandez. Walang nalanghap na nakasusulasok na amoy ng asupre si Josephine sa Barangay Halang sa Lipa City. Yan ay sa kabila ng impormasyong may volcanic smog o VAG na mula sa Bulkang Taal kahapon. Tanaw lang mula sa kanilang bahay ang bulkan. Medyo maulop. Parang kumbaga pa kasi dito tinatawag yung ulop kasi parang may usok. Ganun lang. Ayon sa state volcanologist na Fivox, nagdulot nga ng VAG ang usok mula sa Taal kahapon. Pero wala raw halos nakaamoy nito. Naging hazy lang daw sa paligid. Nag-stay lang yung sulfur dioxide sa main crater and then eventually siguro na ng hangin napunta doon sa mga communities. Iba na ang sitwasyon kaninang umaga. Maliwanag nang nababanaag ang forma ng bulkan. Hindi pa rin naman daw nawawala ang pagsingaw ng usok nito kung minsan. Ang wind speed is 4 meters per second yung surface and then 10 meters per second yung 600 meters high. Kung mapapanatili lang daw ang ganitong bilis ng hangin, mababa ang tsansang makabuo muli ng VAG. Pero ang paalala ng otoridad na magsuot agad ng face mask kung makakalanghap ng VAG. Iwasan na rin munang lumabas ng bahay at magsagawa ng outdoor activities. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapusong Batanggenyo, makiisa at makisaya sa nalalapit na City Fiesta dahil idineklara ng Malacanang na Special Non-Working Day ang January 16 sa Batangas City base sa Proclamation No. 436. Ito ay para bigyang pagkakataon ang mga residente na makibahagi sa kapistahan ng lungsod. Samantala sa bisa naman ng Proclamation No. 422, idineklara ang January 20 araw ng Sabado bilang Special Non-Working Day sa Lipa City. Ito ay para bigyang daan ang selebrasyon ng Coffee Festival at kapistahan ng lungsod ng Lipa. Kinabahan daw si Mike Tan sa isang eksena nila ni Ultimate Star Jeneline Mercado sa Love Die Repeat. Samantala, nagbahagi si Lovers and Liars star Lian Valentin ng ilang kilig photos nila ni Kim Son Tan. Narito ang report ni Hazel Alviar.
Si Mike Tan ang papagitna sa mga karakter ni Jeneline Mercado at Zian Lim sa bagong GMA Prime series na Love Die Repeat. Ayon kay Mike, hindi madaling gampanan ang kanyang role bilang kontrabida. Kinabahan daw si Mike at nag-alangan nang malamang buntis si Jeneline nang kuna nila ang isang eksena kung saan kailangan niyang kaladkarin ang aktres. Matatanda ang 2021 nang magsimula ang produksyon ng Love Die Repeat pero nahinto ito dahil sa pagbubuntis ng aktres. Nag-alala raw si Mike para kay Jen pero dito raw niya nakita ang pagiging profesional ng ultimate star. Naging intense naman ang eksena ni Lian Valentin at Kim Son-tan sa Lovers and Liars nang mahuli ni Victor, ang karakter na ginagampanan ni Christian Vasquez, ang kanilang lihim na relasyon. Maraming netizens ang nalungkot sa sinapit ng karakter ng dalawa pero napalitan ng kilig mula sa mga ibinahaging behind-the-scene photos ni Lian. Abangan ang huling 2 gabi ng Lovers and Liars tuwing 10:05 p.m. sa GMA Telebabad. Samantala sa gitna ng pag-aagaw buhay, magkakaroon rin ng bagong pag-asa. Tuluyan na kayang mabunyag ang katotohanan tungkol sa Palanga Massacre. Huwag palampasin yan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Paalalang muli mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, January 12, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at lungsod ng Lipa, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng reconductoring ng neutral at secondary lines. Kalinsabay ang pagtatayo ng transformer. Mawawalan din ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa mga bayan ng San Jose, Lemery at San Luis, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga poste at row clearing ng mga linya. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.